We are now coming on the topic of water baptism. Bakit po water baptism ang magiging topic po natin ngayon? Ito po yung two verses na pagninilay-nilayan natin. It comes from Matthew 28:19 at sa Acts 2:38. So these two verses, sinasabi dito yung purpose at importance ng baptism. Amen po ba? So tuloy po tayo. Yan, sabi ko nga, in our decision, sa pagkanta natin kanina, ito yung ano yung sabi dyan? I have decided to follow Jesus. Wow, kabisado talaga. Ang tanong, totoo ba? Amen, praise God. So sabi nga po natin, kung totoo po ito, dapat alam natin yung kasagutan sa tanong na ito. Why have you decided to follow Jesus? Ano ba yung reason kung bakit sinasabi mo na sumunod na ako sa ating Panginoong Jesus? Alam po ba natin yung reason? Ayan, tumahimik na. Sige, tuloy po tayo. Pangalawang tanong, have you really followed Jesus? Una, alam mo yung reason. Pangalawa, totoo ba yung pagsunod mo sa ating Panginoong Jesus? Kasi ang sabi dito, no turning back eh. Kapag alam mo yung sagot mo sa dalawang ito, then you will not turn back. Tama po ba? Because that is the decision that you make. It based on the truth, it is based on the facts, and syempre, based on your experience. So, in our topic for today, dapat nating maunawaan that in following Jesus, makikita po natin that before He ascended into heaven, after His death and resurrection, before He comes to the cross, tama po ba? Merong tayong sinasabing iniwan siya na dalawang ordinances o tinatawag na ordinansa. So, ano ba yung ibig sabihin ng ordinance? Ano ba yung ibig sabihin ng ordinansa? Hindi natin alam. So, grammar po muna tayo ngayong umaga bago sa mensahe. So, sabi dito, ang ordinance is something commanded, something that has authority in it. Di ba? Halimbawa, sa mga barangay natin, barangay ordinance number. So, it is, yung authority behind that is yung barangay council. So, ibig sabihin, dapat nating sundin kasi they are in the authority at sila rin yung may authority na magbigay ng punishment in case you broke that ordinance. Tama po ba? So, yun po yung ordinance. So, ano pa yung isang meaning ng ordinance? Ang sabi po dito, ordinance are not sacrament. Ordinance are not sacrament. Ano ba yung pagkakaiba ng ordinance at sacrament? Pag sinabing ordinance, they did not convey saving grace. So, ibig sabihin, itong kautosan na to, it will not affect salvation. Pero pag sinabing sacrament, ito naman yung nakaka-apekto sa salvation. Some religions believe that sacraments directly affect salvation. So, sa mga Katoliko, di ba, meron sinasabing 7 sacrament. So alam na po natin ang ibig sabihin na kailangan itong 7 sakramento na ito ay dapat matupad mo para makumpleto yung kaligtasan o para maging eligible ka sa salvation. Naunawaan po natin. Naunawaan natin yung kaibahan ng ordinance and sacraments. Kaya nga po, in a Christian church, naririnig po ba natin yung salitang sacrament? Hindi, di ba? We really, madalang nating, pre-practice ko yung English ko, kaya Tagalog na lang tayo. Madalang nating naririnig yung salitang sacrament, but we rather hear the word ordinance. Tama po ba? Kautusan, sa halip na, ano ba yung Tagalog ng sakramento? Sacraments, hindi sakramento, may other meaning po yun. Ibig sabihin, yung gagawin ng isang simbahan. Tama po ba? So, tuloy po tayo. Ang ating Panginoon, sabi ko nga kanina, bago siya umakyat sa langit, He left us 2 ordinances. So, ibig sabihin, these ordinances has authority behind it. And who is the authority behind these 2 ordinances? Ang ating? Siyempre, ang ating Panginoon. Sino ba yung Lord natin? Si Jesus Christ. So, ang unang ordinance is about the Lord Supper. So, ginagawa po natin dito, di ba? Sinusunod natin ito. Tama po ba? Sa ating bahay panambahan, every first Friday of the month or during anniversaries or may mga occasions. Tama po ba? Sa ibang churches, they do it every week. Sa iba naman,
Kapag may mga sakit sila, they still do this Lord's Supper because they believe it has power. So, yung pangalawang ordinance is about baptism. So, yung dalawa na yan ang ordinances na ibinigay ng ating Panginoong Hesus bago siya pumunta sa krus, bago siya umakyat sa langit. Agree po ba tayo? And this ordinance for us to follow it correctly, para masunod po natin ito, it needs understanding and obedience. Tama po ba? Pwede mong gawin ang Lord's Supper without understanding. You just obey. Kasi ito ay parte ng programa ng church. So, anong silbi nung pag-partake mo sa Lord's Supper if you do not understand ano ba yung Lord's Supper? Same here in baptism, all of us can be baptized, but if we do not understand what is baptism, ano po yung value nito sa ginawa natin? Tama po ba? Marami na tayong nakita, yes, nabaptize na ako. Nagpabaptism na ako. Pero kuminsan napapatanong tayo, bakit ganon? Bakit siya ganito? Bakit ito ganito? Bakit may pagkakaiba? It falls down with these two words, understanding and obedience. So our Lord Jesus Christ, when He gave us these ordinances, He wants us to understand for us to truly obey this. Kasi nung ibinigay niya ito, binigay niya rin yung reason kung bakit. Tama po ba? Hindi niya basta sinabi, gawin niyo ito. Kundi nung sinabi niyang gawin niyo ito, there is a reason, there is the command, and there is the blessings afterwards. Tama po ba? So, makikita po natin ito. So, tuloy po tayo. Naniniwala po ba tayo na lahat tayo ay nabautismuhan na? Sino pa po dito hindi nabautismuhan? Yan, may mga nagtatas ng kamay. So, I believe, kung tayo ay naging Katoliko, nabautismuhan na po tayo. We can either be baptized by this or by this. Tama po ba? Sinong nabautismuhan na sa ganito? Lahat tayo, di ba? Pero sino na ang nabautismuhan sa ganito? So, yon. So, kaya ko po sinabi, lahat tayo ay nabautismuhan na. Pero may dalawang klase ng bautismo na nakagisnan po natin. It's either this or this. O meron pa po sigurong iba pero hindi po natin tatalakayin. Ngayon, ang mas magandang tanong na maunawaan po natin is, bakit ba tayo binautismuhan? O isang tanong, ano ba ang baptism? Tama? Sabi ko nga kanina, kung nauunawaan natin kung ano yung baptism, kung ano yung Lord's Supper, mas magiging madali yung ating obedience. Amen po ba? Ba't parang ang pang ngayong araw? Ba't parang ang tahimik? Ano po meron? Ano nakita nyo sa kalsada habang sinusundo kayo? O ano kinwento ng driver nyo? Bakit tahimik po kayo ngayon? O anong napakinggan nyo? May nakinig ba ng drama sa loob ng sasakyan? Masyado tayong tahimik. So, sabi dito, people are baptized for two reasons. Because of familial traditions or religious affiliation. Tama po ba? Kasi nung mga bata tayo, wala tayong choice. 1, 2 years old, pinabibinyagan tayo. Di po ba? Sila ang namimili ng ninong at ninang natin. Sila namimili kung sino ang maggagawa ng sacrament of baptism or religious affiliations, dahil kaparte na ako ng simbahang ito at required sa simbahang ito na magpabaptize ako, kaya ako nagpabaptize. Pero ang tanong, yun ba talaga ang tamang dahilan kung bakit tayo dapat magpabautismo? Amen po ba? Sige, bilisan nyo mag-amen para mabilis din po tayo. Yan. So, there is 2 verses po na makikita po natin in the Bible that I will, na kumbaga magiging reference natin sa teaching natin ngayon. So, basahin ko na lamang po. So sabi dito sa Matthew 28:19, anong sabi niya diyan? This is part of the Great Commission. Kung nakinig tayo kanina sa binasa ni Kuya Glenn, kasama po itong verse na to. So anong sabi diyan? Therefore, go and make disciples of all nations. Anong kasunod? Baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. So yung sa Acts 2, sabi naman dyan, Peter replied, repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the forgiveness of your sins,
and you will receive the gift of the Holy Spirit. So, makita natin the word baptizing them at saka yung word na be baptized, may pinagkaiba po ba? May pagkakaiba. In the context ng verse na ito at sa verse na ito, may pagkakaiba po ba? Meron. Yan. Yung isa, baptizing them, plural. Yung isa, be baptized. So sabi dito, here, Jesus gave a command to the church to be baptized. Kasi sino ang kausap niya dito? The disciples. So ibig sabihin, the church, pag sinabi natin church, ulitin po natin, called out ones, yung mga tinawag ng ating Panginoon. So dito, be baptized, in this sequence, ang sinasabihan po dito is individual. The Holy Spirit gave a command to the individual to be baptized. So there is two commands, for the church to baptize and for individual to be baptized. So ibig sabihin, as a church, you are commanded to do baptism. And as an individual, you must submit to baptism. So, sabi dito, we are under commanding words of Christ. As church to baptize, we are under the commanding word of the Holy Spirit as individual to be baptized. So ngayon ang tanong, may reason pa ba in case na hindi tayo sumunod sa isa sa mga ordinances na iniwan ng ating Panginoon? Whose authority? Jesus' authority? The authority of the Holy Spirit. So, ito yung tanong natin ngayon na ating pagninilay-nilayan. So, bakit ayaw kong magpabautismo? O pwede rin nga maging tanong natin, ano ba ang kailangan kong maunawaan pa tungkol sa bautismo? Nakalimutan kong sabihin kanina, sabi ko yung magiging introduction ko sana, I will ask you to write, ano ba yung pagkakaunawa nyo sa bautismo, sa baptism? Naunawaan nyo ba yung talagang baptism? So, do we need, sabi nga, yung church ba natin, talaga bang kailangan pa bang ituro with regards to baptism? Kasi yung Lord's Supper, every month nababanggitin na ituturo sa atin. Pero ang baptism, madalang na maituro. Tama po ba? So dito sa church siguro ang last baptism is 2023 pa. So isipin po natin, yung pagtuturo regards to baptism is 2 years ago. So ganun katagal. So ang tanong, marami na mga bagong miyembro, marami pang lumang miyembro ang hindi pa rin nakakapagpabaptize. So hindi naman po fault ng members, pero kung minsan the church itself has the responsibility kung bakit hindi pa nagawa ang pagpapabaptize. May 5 rason kung bakit ang isang tao ay ayaw pang magpabautismo. So sabi po dito a person who profess Christ. Yung sinasabi kanina, yung kasama na yung kumanta ng I have decided to follow Jesus. Those people who have decided to follow Jesus pero hindi pa nagpapabaptize, sabi dito may 5 rason kung bakit hindi pa nagpapabaptize o kung bakit ayaw magpabaptize. So siguro, the questions can be expanded or reasons can be expanded, pero ito lang po yung main reasons na i-discuss natin. Kagaya nga po nung sabi ko, kung meron pa kayo sa isipan nyo, we will tackle it on Tuesday. So unang reason po natin, ano yung unang reason po natin? So sabi dito, isa sa mga maaring dahilan po natin is yung tinatawag nating ignorance. Ano pa ibig sabihin ng ignorance? Sa Tagalog, kamangmangan, walang alam o di pa naturuan ng tama. So, ang isang tao ay hindi magpapabautismo kung hindi niya alam kung ano yung bautismo. So, para malaman niya ang katuruan tungkol sa bautismo, the church should teach about baptism. Tama po ba? So, isa yan sa mga main reason na hindi naman tinuro sa amin ang baptism. Hindi naman nire-require sa church na itinatendan ko ang baptism. So, first reason. Second reason is yung sinasabi nating some people are proud o sa Tagalog, mayabang o mapagmalaki. So, paano po natin ito sasabihin? Matagal na akong Kristiyano. Nagse-serve na ako, nagpapaawit na ako, nagme-mensahe na ako.
pero hindi naman ako nagpabautismo, hindi naman kasi ni-require sa amin. So matagal ko nang ginagawa ito, so hindi ko gagawin. So that's second reason. Pwedeng mangyari na iyon yung dahilan po natin. Tama po ba? Tinuro na, pero ayaw mong tanggapin yung katuruan kasi for the longest time, eto ka na eh. Okay naman eh, pwede naman eh. Parehas din naman. Yung kaya kong gawin is nagagawa rin, yung ginagawa nila is nagagawa ko rin naman kahit hindi ako nabautismuhan. Amen po ba? That could be a reason. Pangatlo, sabi dito, because of indifference. Pagwawalang bahala. So, ano ibig sabihin ng pagwawalang bahala? Ibig sabihin, isinasawalang bahala mo kasi para sa'yo, hindi naman ito importante. So, hindi naman importante ang pagpapabautismo. Ang importante, I have decided to follow Jesus. Hindi importante ang pagpapabautismo. Ang mas importante, mag-serve ako sa ministry. Hindi importante na magpabautismo. Ang importante, may relasyon ako sa ating Panginoong Jesus. Could that be a reason? Valid reason po ba yon? Pangapat, ang sabi niya, because of defiance. In-explain na sa'yo, naunawaan mo na, may conviction na, pero ano nangyayari? Ayaw mo pa rin. Anong ibig sabihin kapag ayaw mo pa rin? Nire-require na, pero ayaw mo pa rin. Sinabi na sa'yo, hindi lang dahil utos ng, hindi lang dahil bilang kabahagi ng church, kundi ginagawa natin ito dahil ito ay isa sa mga ordinansa na ibinigay ng ating Panginoon, pero ang sagot mo is ayaw mo pa rin. So ano ang reason? You are rebelling, you are naghahamon, or you just simply ayaw mo lang talaga. So, sa apat na ito, meron na po bang na-hit sa reason natin kung bakit? O wala pa? Panglima, because they are not yet born again. Tama nga naman. Bakit ako magpapabautismo sa sinasabing bautismo ng isang Christian church kung hindi pa naman ako born again, kung hindi pa naman ako tumanggap? So makita po natin with these 5 reasons, kung minsan, kahit hindi tumanggap, binabautismuhan. Tama po ba? Kaya nung nabautismuhan, nakita ng ibang tao, ay di ba nabautismuhan na yan? Bakit ganun pa rin siya? Sino po ang napupulaan? Yung tao po ba o yung church? So, we need to do it right. We need to teach it right. Kaya nga po, ang aim ng bahay ni Emmanuel, when you do that baptism, you know the reason why. Alam natin ang dahilan kung bakit tayo magpapabautismo. Huwag po tayo magpabautismo dahil sabi ng kasama natin, kaibigan natin, magpabautismo ka na. Magpabautismo ka, you agree with the water baptism, nagpalista ka na magpapabaptize na ako, pastor, sa September 26 sa anniversary dahil nauunawaan mo kung bakit kailangan mong magpabautismo. So, sa 5 dahilan na ito, check ourselves sa mga hindi pa po nabautismuhan. O sa nabautismuhan na dati, meron pa ba yung reason na to? So yung nga po yung tanong natin kanina, nauunawaan mo ba kung bakit kailangan kong magpabautismo? So, with these reasons, kung bakit ayaw natin, isunod naman natin yung reason o yung mga katuroan para mas maunawaan natin yung tungkol sa baptism. What we need to understand about baptism. Kaya nga, yes, sinasabi natin, marami ng mga Kristiyano, sabi na Kristiyano na, I'm not judging po, na nagpabautismo. Sabi ko nga kanina, it's because of reason. Dahil parte na ako ng church at dahil family tradition namin. Dahil ang pamilya ko ay Christian at dapat lahat is magpabautismo na, kaya magpabautismo na rin ako. So sabi ko nga, the last baptism na ginawa ng BNE, there is one thing na parang gusto kong sabihin, gamitin ko lang na example yung aking asawa, si Pastora Gina. Sabi ko nga, si Pastora Gina, nag-pre-preach na, nauna pa sa akin maging Kristiyano, pero the last baptism, he once again rebaptized. Nagpabaptize po siya uli. Bakit? Kasi yung pagkakaunawa niya sa baptism, kaya siya nagbaptize, has been changed. Kumbaga sabi niya, mas naunawaan ko na ngayon kung bakit kailangan ko magpabautismo. And I need to be baptized again with this reason.
So dati nagpabautismo siya dahil kaparte na siya ng ministry, dapat magpabautismo siya. So para maging part ka ng ministry, ang first requirement is to be baptized. So gusto ko maging part ng ministry, magpabaptize na ako. Is the reason correct? Di ba? Nagpabaptize ka lang kasi gusto mo maging part ng ministry. Di ba? Karaniwan at marami po yung ganoon. So, dapat nating maunawaan, ano ba yung kailangan nating maunawaan tungkol sa baptism. So, tignan po natin ang unang tanong, ano ba ang baptism? What is baptism? So, tayo mga nabautismohan na, ano ba yung baptism? Iba-iba yung reason natin, di po ba? So, sabi dito, baptism, it is a ceremony by which a person is immersed, dunked, or submerged into water. So tandaan po natin na what we are teaching is the biblical baptism. Yung New Testament baptism, yung makikita natin in the New Testament, how they do the baptism. So, in baptism, may dalawang aspeto po ang baptism. It is spiritual, it is physical, and spiritual aspect. So hindi lang siya baptism. Kailangan maunawaan natin yung physical at spiritual aspect ng baptism. So what is the physical aspect of the baptism? It is being submerged into water. Ibig sabihin, kailangan kang ilubog sa tubig. So ano naman ang spiritual aspect? It is a ceremony. Ginagawa ito dahil may purpose, may dahilan, may reason why they do this. Di po ba? You just don't do ceremony kasi gusto mo lang. Di po ba? Graduation ceremony. Bakit ginagawa ang graduation ceremony? Kasi to honor those who are graduating. So there is a reason why. So kaya nga po makikita natin physical and spiritual aspect with regards to baptism. So, yung salitang baptism or baptize or baptizing in the Bible, may two Greek words po siya. Yung una is the word bapto. Yung pangalawa is baptizo. Meron pa po siyang ibang words pero this is the two main words that is being used in the Bible. So ano yung pagkakaiba ng bapto and baptizo? Yung bapto, it means to dip. To dip. Anong Tagalog ng to dip? Malalim? Ilublob, di ba? So halimbawa, may tubig dyan, kapag nilagay ko yung paa ko, ano yon? Sausaw. Yun ang dip. Di ba? Kasi nabasa lang yung paa ko, nabasa lang yung dulo ng daliri ko. It is dipping. So yung baptizo, it means to dip completely or lunurin. So yan po yung pagkakaiba. So lunurin na ilubog. Kaya nga po kung yung ibabaptize natin is talaga makasalanan 3 minutes. Kailangan magpumiglas siya. Hindi natin iangat hanggat hindi siya tumatanggap. Hanggat di niya dinidenounce yung kanyang kasalanan. Joke lang po yun. Wala na. At least kapag tumanggap siya, sa langit na siya agad, di ba? Joke lang po yun. So, baptism and baptismo. Kaya nga po, the word baptism is a transliteration ng Greek word na baptizo. So, it comes from the word baptizo, transliterized into baptism. So, ang ibig sabihin ng baptism is to completely drown. Kaya nga po, yung isang baptism na binabasa yung noo, winiwisikan ng tubig, meron pa nga, di ba, during pandemic, may nakita ako sa Facebook na binabaptize ang ginagawa, water gun yung ginagamit para mabasa yung bata. Hindi po joke, nakita po sa isang simbahan po yon. Hindi ko na lang nilagay. So, yung word na baptism is a transliteration of the word baptizo na ibig sabihin kailangan kang ilubog. So, ibig sabihin, mali yung transition ko. So makita po natin bakit kailangang to drown completely. Biblically, makikita po natin lahat ng ginawang baptism is this process. Tama po ba? So in this time, si John the Baptist nung nagbaptize siya, saan siya nagbabaptize? Sa Jordan River. Bakit kailangan sa Jordan River? Kasi doon maraming tubig. Di po ba? Tandaan po natin, for you to be baptized, you need to go to the water. Kaya ikaw ang kailangan pumunta sa tubig. Hindi kailangan yung tubig ang dalhin sa atin at ibuhos sa noo po natin. Hindi po yon yung process ng baptism. So pangalawa, nung binaptize si Jesus Christ, it's the same.
inilubog din siya sa tubig. Sa Acts 2:38, nung maraming tumanggap, the first 3,000, ano nangyari? Lumubog din sila sa tubig. And sabi nga po natin, yung Ethiopian eunuch, anong nangyari? Nilubog din po siya sa tubig. So makikita natin, the process of baptism na na-experience natin dati, biblically, hindi po siya makikita. Ano po ibig kong sabihin? Yung binabasa po yung noon ng bata. At makikita po natin, in this example, di ba? Ano yung wala dyan? Mga bata. So para masagot po yon, i-discuss po natin next Tuesday. But what we will just discuss is about the baptism in the New Testament. So makita natin, the physical aspect of baptism is submerging into water. Ang tamang pagpabautismo is paglulubog sa tubig. So ano pang sabi dyan? Ibig sabihin, immersion. So that is the right way of baptism. So ano pa? So pangalawa naman sa spiritual aspect. So, nung inaaral ko ito, sabi nga habang nag-aaral ka, mas lalo tayo natututo na ito pala yun. So, spiritual aspect. Pag sinabi natin spiritual aspect, ano ba ang isinasalarawan nito? Yung water baptism, ano ba yung isinasalarawan nito? So, sabi nga po natin, in the Bible, we read about circumcision. Tama? Ang sabi ni Lord kay Abraham, kailangan mong i-circumcise yung mga generation na susunod sa'yo. So ano yung pinipicture out ng circumcision? So, ano pa? Ang sabi natin dyan, sinasagot sa atin, kailangan bigyan pala ng mic. So sabi po kasi, ang circumcision, ano ba yung pagkakaunawa natin? Bakit ba kailangan i-circumcise? Bakit ba sinabi ni Lord kay Abraham na i-circumcise mo at naging standard during that time that on the 8th day na pagkapanganak ng bata is sinicircumcise sila? So, it means identification for them as separation from that pagan nation. Tama po ba? They need to be separated. But there is a deeper meaning. So, sabi dito, because, sabi nga, bakit kailangan i-circumcise? Sabi nga, yung lalaki, to procreate, para dumami, that is the source. Di po ba? Yun sa mga lalaki. Lahat naman tayo adult na. So kailangan, it is, sabi dito, it is in our nature and all we can do is procreate sinners, and so man at the very point of his procreative organ must recognize that he produces wickedness and is in desperate need of spiritual cutting away, cleansing, and so yun po yung tinuturo ng circumcision. Kasi yung mga lalaki, magpro-procreate ka ng sinner. So for you to understand that, para ituro sa mga bata sa generation to come is you need to cut it. And you need to cleanse it. So akala natin simpleng circumcision lang, di ba? Pero meron palang spiritual meaning. It pictures something na those Hebrew, those part ng Judaism, ginagawa nila ito because they understand that we can procreate or we can create sinners, but right at this very point, we admit that we are capable of that. So nakita po natin. So pangalawa is yung sacrificial offerings. Pag nabasa natin yung sacrificial offerings, halimbawa yung mga Hudyong bata dinala sa temple, tatanungin nila yung kanilang mga magulang, bakit may nagsasacrifice? Bakit kailangan nagsasacrifice? So sasabihin doon, pinirmit ito, pinahihintulutan ito ng Panginoon, kinukuman ito ng Panginoon during the Old Testament para sabihin sa atin that for us to be forgiven of our sins, may kailangang isacrifice. So with these pictures of things, mas nauunawaan ng mga bata kung ano ba yung ginagawa nila. It's the same thing with the water baptism. So, Passover celebration, kung may magtatanong din sa mga magulang nila during the time, ano ba yung Passover celebration? You will explain, these pictures yung ginawa ng Panginoon to take you out from the land of Egypt to the promised land. Tama po ba? So, and here, on the Lord's table, ano yung nire-remember natin? This is my body, di ba?
And this is my blood. Ano yung reason nun? Kaya yun din yung explanation na nangyayari. So when we are explaining this, we are understanding that there is spiritual significance sa ginagawa po natin. So when it comes to water baptism, it's the same thing. Sabi nga ng ating Panginoon, all authority is given to me under heaven. So yan po siya. And with this to, sabi nga po natin kanina, ang natitira na lamang po sa 5 na yan is 2. At ginagawa po natin ito. Di po ba? So yung una, Lord's table, kasi ang sabi ng ating Panginoon, do this in remembrance of me. At sa baptism, kasi ang sabi niya, go therefore and make disciples of all nations. So, kapag hindi mo ito ginawa, at hindi mo rin yung ginawa, anong problema? Tayo ay disobedient. So, pwedeng ginagawa natin ito, pero hindi natin ginagawa ito, we are still disobedient. Ang pagsuway sa isa, sabi nga ay pagsuway din sa lahat. So, tuloy po tayo. Ayaw gumalaw. Yan. So, in the spiritual aspect of baptism, ano yung visual reality na pinapakita? Ito po yung realization. Jesus has been sacrificed on the cross. He has given His life on the cross. He is buried and He is resurrected. So, yan po yung pinapakita ng baptism. So makikita po natin. And sabi nga, kaya nga po sinasabi natin, hindi tama na yung tubig ang dadalhin sa'yo para bautismuhan ka. Ikaw ang dapat pumunta sa tubig. Naunawaan po natin. Kaya nga po tinuturo natin itong baptism na ito. So halimbawa, magpapabaptize ka, sasabihin, buhusan ko na lang yung ulo mo dahil ito lang yung tubig na kailangan. Medyo nagiging questionable biblically. Biblically po yung tinuturo sa Bible, baptism should be immersion. Ibig sabihin, totally na lumubog ka because what it is picturing out is the death of our Lord Jesus Christ, and when you rise up, that is the resurrection of our Lord Jesus Christ. So, tuloy po tayo. So, saan naman nagsimula ang baptism? So, nawa na po natin kung ano yung baptism, yung spiritual sa physical aspect. So, yung pangalawa naman is, saan ba ito nagsimula? So sabi nga po natin, during the Abraham time, they are the people of the covenant. Kasi sa kanila ginawa itong pangako, sa kanya ibinigay itong pangako. Anong pangako kay Abraham? Di ba? Yung magiging lahi mo isa kasing dami ng stars. Wow, talagang iba yung mga nag-aaral sa BS. Congratulations. Yan, sasabi dito, they were people who received the law, the promise, the prophets, and the covenants. They are, tinatawag po silang God's people. So tayo mga Kristiyano, tayo rin tinuturing na God's people. Tama po ba? Amen po ba? So, kung may tinatawag na God's people, meron din tinatawag na unbeliever o tinatawag natin na Gentile nations. So paano natin malalaman yung mga Gentile nations? Sabi, pag binasa natin ang Genesis 10, sila yun nanggaling sa 3 anak ni Noah. Shem, Japhet, saka Ham. Pero mostly, they come from, kung babasa natin sa Bible, they come from the lineage of Japhet and Ham. Yan. So this nation, these Gentile nations, dahil nakita nila kung gaano po ka-powerful yung God ng Israel during that time, may mga tao na gustong sumamba rin. May mga tao na gustong sumamba rin. May mga tao na gustong maging part ng Judaism during that time. So, paano sila maging part? Pwede ba na basta sabihin nila during the time na, ay, gusto ko nang sumamba sa Diyos ninyo. So, during this time, meron po tayong sinasabi na proselyte induction. Pag sinabi pong proselyte, may dati kang religion o may dati kang paniniwala, tatalikuran mo ito para pumunta ka sa bagong paniniwala. That is proselyte induction. Sorry po at medyo para mabagal ang pacing natin ngayon. Yan. Yan. So yung proselyte po, a person who has converted from one opinion, religion, or party
to the other. So ibig sabihin, kung kaparte sila ng Gentile nation, may mga tao dito na gustong mag-worship dito, ang sinasabi during that time is they need to do the proselyte induction. So ano yung gagawin po nila sa proselyte induction? May 3 stages po yan. Yung 3 stages, tinatawag po nilang Mila, Tebula, at saka Corbin. So the first stage, yung Mila, yung tinatawag na circumcision. So halimbawa, you are from the other nation apart from the Israel. Kung gusto mo maging part, matawag na kabilang sa kanila, kailangan mo munang magpatuli. So, pangalawa, yung tebula, kailangan mong yung gagawin, yung cleansing, immersion into water. So makikita po natin na during this stage, andun na Old Testament pa po ito. And yung tinatawag po natin na Corvin, which is after they do this too, and for the forgiveness of their sins, ito yung cleansing, ito naman yung animal sacrifice na kailangan may dumanak na dugo. So these 3, when they completed, then they are accepted to Judaism. So nakita natin halos kaparehas ba dito sa Christian faith po natin? Diba? Kung dating hindi ka mananampalataya, sabi nga, kailangan mo pa ba magpa-circumcise? No, because the New Testament speaks about circumcision of the heart. At naging issue po ito sa Jerusalem Council, di ba? Natalakay din last Tuesday. Wednesday, kay Kuya Lino, I think. Yan. Tuesday po ba? Tuesday, yan. So, yan po yung 3 stages. So, kung makikita po natin, in the Old Testament, there is already that cleansing. So, kilala po ba natin ito? Nakatalikod po siya, nakaside. Sino po siya? Matthew 3, wala po siyang name tag. Sa Matthew 3, verse 1 to 2, si John the Baptist. Si John the Baptist is considered is the last Old Testament prophet. So ano po yung mensahe ni John the Baptist? Ang sabi niya, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So ano pa po yung sabi niya dyan? Indeed, I baptize you with water. So, nung sinabi niya, repent, ano yung kasunod? John is baptizing. So, makikita po natin, yung mga tao, para magpapabautismo, kailangang pumunta kay John. Tama po ba? Hindi si John ang pupunta sa kanila, may daladalang timba ng tubig o kahit na ano para bautismohan sila. So, if you truly believe on the message of repentance, you need to go and be baptized. So, anong ibig sabihin? Hindi ka kailangang puwersahin. You just need to accept and understand the message. So, pangatlo, sabi dito, si Jesus Christ mismo ay nagpabautismo. Diba? Kung si Jesus mismo nagpabautismo, anong reason mo bakit ayaw mong magpabautismo? So sabi ng ating Panginoong Hesus, permit it to be, so now, for thus it is fitting for us to fulfill or righteousness. Ano ba Tagalog ng righteousness? Katuwiran, yung pagiging matuwid. So kailangan gawin ko ito to fulfill all righteousness. So kaya nga po kung titignan natin yung reason ng pagpapabaptize na makikita natin, if you are really a follower of Christ, Christ do this, why can't we do it? Yung iba, mas gusto pang gawin na magpapako sa krus kaysa magpabautismo. Tama po ba? Hindi nga sinasabi ni Lord yun, di po ba? Hindi nga sinasabi ni Lord, pero bakit yung pa yung ginagawa nyo? Hindi naman sinabi ni Lord na magpahampas ka, buhatin mo yung krus mo, hindi naman po sinabi yun literally, pero yun po yung ginagawa. Pero yung simpleng pagpapabautismo sa tubig, ayaw gawin. Siguro kung papipiliin tayo, ano pipiliin po natin? Hampas-hampasin, ipako sa krus, magbuhat ng krus, o masusugat. Sayang ang skin. so where does the baptism came from? Saan ba nanggaling? So makikita natin, proselyte baptism in the Old Testament, si John's baptism, si Jesus Christ mismo ay nagpabaptize, at yung mga disciples ay nagbaptize at kinumand ng ating Panginoong Hesus na tayo ay bautismuhan natin yung mga new believers, at yung mga new believers dapat magpabaptize. May valid reason pa po kaya tayo kung bakit ayaw natin. If you say you are following Jesus, pero ayaw mo pa rin magpabaptize, ano po yung reason?
Yan. So, pangatlo naman is what is the theological? Ano ba yung spiritual na kahalagahan nito sa ating buhay spiritual? Isa yun sa mga tanong ano ba yung maitutulong ng pagpapabautismo sa aking spiritual maturity, sa aking spiritual life? So sabi dito, ano ba ang talagang sinasalarawan ng pagbabautismo sa mga Kristiyano? So paulit-ulit po ito, it's the death of our Lord Jesus Christ, death, burial, and resurrection. So kaya kung makikita po natin, what it signifies, our old self die with Christ on the cross. So sabi niya, our old self is buried with Him, and our new self is raised up with Him. Naunawaan po natin. So that is the spiritual significance. May 8 minutes na lang po tayo. Ilang slides pa ba tayo? So, makikita natin sa Romans 6:34, sabi niya dito, or do you not know that as many of us as were baptized into Christ Jesus were baptized into His death, therefore were buried with Him through baptism into death, thus just Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in Him. So kung ipipicture mo ito, ang tamang baptism pa rin is yung paglulubog sa tubig. So sabi nga po dito, when we as believer, anong sabi niya dito? We are demonstrating our union with Christ. So dinedemonstrate natin ang ating pakikiisa sa ating Panginoong Jesus. So sabi dito, the moment you put your faith in Christ, you become a Christian. So kailan ka ba naging Kristiyano? Hindi po after mo mabaptize, kundi after you put your faith in the Lord Jesus Christ, after you believe on the message of the gospel. Amen po ba? Maliwanag po yun By a supernatural, sovereign, divine, spiritual miracle, God puts you in Christ and you die at the cross and you rise and walk in the newness of life. Yan. So, the relationship of water baptism to salvation is the relationship of obedience to Christ. Yung pagsunod natin sa ating Panginoong Jesus. Sabi dito, baptism was the immediate and inseparable indicator of salvation. Why? Because salvation basically produces obedience, and so believers were obedient to be baptized. So if you have been saved, that salvation produces obedience, and that obedience will tell you be baptized. So, wala pong in-between doon. Walang shortcut. So, ano pa sabi dito? In the New Testament, hindi po natin madalang kuminsan, ginagamit yung salitang baptize instead of save. Kasi paano po makikita during that time ng isang tao ay naligtas na? It's through water baptism. Kaya nga po, when they say na yung mga naniwala during the preaching of the gospel, yung 3,000 and 5,000, laging sinasabi, they are baptized. Hindi sinabing they are saved. Many believe and were baptized. Kasi yung baptism during that time is the first sign of being saved. Bilisan ko na lang po ako. So Matthew 28:19, sabi dito, baptizing them. Sabi niya po dito, ibig sabihin ng baptizing them, bring them to salvation. It will be demonstrated by their willingness to be baptized. Kaya nga po, di ba, dito sa ating bahay, Panambang, kung mapapansin nyo, madalang magpa-altar call, madalang magpatanggap, madalang yung may tututukan na sinabi na tatanggapin mo ba si Jesus Christ bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. Bakit hindi po natin ginagawa? O bakit, sabi nga, bakit hindi natin magawa? Dahil makikita natin in the New Testament, the gospel is preached. The Holy Spirit pricked the heart of these people, and they are the one who ask, what must I do to be saved? So anong ibig sabihin? Hindi pinipuwersa, hindi pinipilit, di ba? Hindi sinasabi na out of emotions, kundi out of understanding and acceptance of the message of the gospel. So yun din po yung gusto ng bahay Panambahang ito. You accepted Jesus Christ because you know who He is, what He has done. Hindi dahil 30 minutes ka nang tinatanong ng pastor, willing ka bang i-accept si Jesus Christ? Di ba? May pupuntahan ka pa, di ba?
Di ba? O kaya every Friday na lang, inuupuan ka ng head elder. Tatanggapin mo na ba si Jesus Christ? Di ba? So, siguro ikaw, out of your frustrations, out of your gusto mo na lang tigilan ka na lang, tatanggapin mo na, di po ba? So, is it right? Ano po yung magiging value nun? And yung pastor proud pa na magsabi, may napatanggap ako. Di ba? Si head elder sinabi, tumanggap na rin siya sa wakas. Hindi niya alam na irita na lang pala. Can we know the reason why? Hindi. Kaya nga po, it's better for you to accept Jesus Christ because you understand. You believe, you understand, you accept. Wala na pong ibang reason. Huwag nyo nanugtungan dahil pinilit ako, dahil gusto ko nang umuwi, dahil yung sundo ko is nagme-message na, di ba? That is not the right reason to accept. Kaya nga po makikita natin sa Romans 10:9, sabi dito, if you confess with your mouth the Lord Jesus Christ and believe in your heart, anong sabi? That God has raised him from the dead, you will be saved. So in this verse makikita natin, the believing is what saves. Kaya nga po, if you believe in the Lord Jesus Christ, it produces obedience. And the first sign of that obedience is for you to be baptized. So same here. Sabi dito, the believing is what saves, the confessing is what affirms. Kailangan mong sabihin. Kaya nga sinasabi ko dito nung inaaral ko, sabi ko, o nga no, bakit hindi na lang kayo sinabi ni Peter na I am saved? Yung kagaya dito, sabi niya, confess with your mouth. Pwede naman sabihin nung 3,000 sabay-sabay, di ba? I believe in Lord Jesus Christ. Hindi na ako magpapabaptize. Di ba? Kasi ang makikita ng iba, hindi maririnig nung nasa malayo. But during that time, the symbolism is the believers will be baptized and raised from the dead. So yung visualization, mas maunawaan ng bawat isa. Di po ba? Kasi pag malayo ka na, kahit gaano mo kalakas, di na marinig, ano yung sinasabi niya? Di ba? So makita po natin that really the Bible is very precise on how it teaches things. So, yan. Pagtawan ko na po yung iba. Mukhang napahaba yung introduction ko. Sabi dito, what is the relationship of baptism to salvation? So una, it is very clear, baptism does not save us. Baptism does not save us. But other church and religion teaches that baptism is part of salvation. But we here in Bahay ni Emmanuel, as we ascribe to the Bible, baptism does not save you. So ang tanong natin ngayon, di pala ako isi-save niyan bakit kailangan pa ako magbautismo? Ang kailangan ko lang naman ma-save. Di po ba? So, sabi dito, water baptism does not make you holy. Hindi ko mo na bautismohan ka na, banal ka na. Ano po ang ibig sabihin ng holiness sa Bible? Holiness means separated. Hindi po yung banal na hawak ang Bible, na lahat na lang nang sasabihin, may amen, God bless sa dulo, na Bible verse lahat. Kuminsan yun po yung holiness na inaakala natin. Holiness means you have now been separated. Kumbaga may distinction ka na. That is holiness. Pangatlo, water baptism does not secure or assures you. Dahil nabaptize na ako, sigurado na akong mapupunta sa langit. Maraming nagpapabaptize, pero hindi naman naniniwala. Di po ba? Magiging argument na naman, bakit yung isang a thief on the cross? Di ba? So, yan po siya. Pang-apat, water baptism does not give us special or divine power. Nabaptize ako, mas magaling na akong magturo. Nabaptize ako, mas magaling na akong kumanta, may divine power na ako. Nabasa na ako ng divine water of the Holy Spirit. Di ba? So, water baptism does not teach us. Wala po tayong mababasa sa Bible. So, ang tinuturo po natin ngayon, there is water baptism and there is baptism of the Holy Spirit. So, magkaiba po yun. What I'm teaching now is water baptism. So, sabi dito, all baptism does is demonstrate your obedience and give you the joy and the blessing of that obedience. So, if you are a true believer, if you are a true follower of Jesus Christ, you must be baptized. Yung magpapabaptize ng hindi pinilit, kundi magpapabaptize ka dahil naunawaan mo kung bakit. Yan. Hindi yung pinag-short ka, tapos nilublob ka, yung kwento ng isang kapatid. Is the Bible confusing about baptism? Nakakalito ba yung baptism? Hindi, di ba?
Kasi very clear naman di ba? Which authority? The authority is given all to Jesus, and Jesus commanded us to baptize those who will believe and who will follow. So kung ikaw, ito yung command na ibinigay, napakalinaw nun sinabi, the commandment comes from Jesus Christ, and we are follower of Jesus Christ. Sinasabi sa atin, when there is a new believer, you must baptize them. Tama po ba? You must baptize them. Pero ang dapat dito, sabi dito, turuan sila at sabi dito, observe all things that I have commanded you. So the very first part of that salvation is yung baptism. Yan. So, the Bible is, ito inanda ko sana sa bisita nating Brazilian. Sa Tagalog na lang po tayo. Anong sabi dyan? Pakibasa nga po. So, ibig sabihin, kung hindi natin naunawaan, hindi dahil sa ayaw natin maunawaan. Because Satan, the devil, is trying his very best to deceive us, to make the simple teaching of baptism confusing. Bakit? Kasi yung nakagisnan natin, idagdag pa yung mga naririnig natin, idagdag pa yung nakikita natin sa YouTube, nababasa natin sa Facebook, sinishare sa atin ng ibang mga kaibigan natin, kaya tayo lalong nalilito. So para magkaroon tayo ng kaliwanagan, dapat isa lang yung magiging basihan natin galing sa Biblia. Tama po ba? Kung nakita nyo sa Biblia yung sinasabi ng kaibigan nyo, kung nakita nyo sa Biblia yung tinuturo sa pinapanood nyo sa YouTube, then it is right and correct. Tama po ba? So, if Satan can make baptism so confusing that you ignore it, then he has started you on the path of disobedience. So in Tagalog, kung nagawa ni Satanas na lituhin tayo sa aspeto ng pagpapabautismo at ipagbawalang bahala natin, nagtagumpay na siya na mailagay tayo sa daan ng pagwawalang bahala at pagsuway. So if you do not give importance to water baptism after you say that you believe and you will follow the Lord Jesus Christ, nagiging questionable. You are being deceived. So, conclusion, baptism has a heavenly purpose. It was a God-ordained ceremony. So sabi dito, it is from God. Baptism has a purpose from God. So yan po yung mga reference verse natin. So ano pa? So, if yung heavenly purpose, God-ordained ceremony. So anong sabi sa Luke 7:30, may mga tao pa rin na nire-reject ang baptism. So nangyayari pa rin ito ngayon. So sabi dito, to refuse is to refuse the purpose of God. So if you refuse the purpose of baptism in your life, hindi nyo po nire-refuse yung simbahan, kundi ultimately, ang nire-refuse natin is yung purpose ni Lord. So, makikita po natin na bakura ng baptism. So, sa 5 reason na ito na sinettle natin kanina, siguro naman yung number 1 ay hindi na natin pwedeng gamitin na rason. Tama po ba? So, the very first reason is ignorance. So, kung nakinig po tayo sa mensahe ngayon, siguro hindi na natin pwedeng i-claim yung reason na ignorance. So, ito na lang yung 4 na reason kung bakit ayaw pa nating magpabaptize. Tama? You can either be proud, indifference, defiance, or simply hindi pa Kristiyano. So, sabi po natin, if you say you do not believe, ulitin ko po if you say you do not believe in the Lord Jesus Christ,
that he is crucified, died, buried, and on the third day rose again, ascended to heaven, promises that he will come back again and take us with him to a mansion he prepared for us in heaven, that he is the promised Messiah, that he is the way, the truth, and the life, and that no one comes to the Father except through him. Anong sabi dyan? Then you are proud, indifferent, defiant, and non-Christian. Ano yung solusyon? So, if you do not believe, repent and be baptized. So, binago ko lang po yung sa taas. If you believe, kung naniniwala ka sa lahat ng ito, ano pa rin ang dapat nating gawin? Repent and be baptized. So, it is our choice right now kung ano po yung gagawin natin. First, kung hindi pa po natin masasabi, hindi pa rin tayo naniniwala that Jesus Christ is the way, the truth, and the life, that no one comes to the heaven except through Him, then sabi nga, magrepent po tayo. We need to believe on the message of the gospel. We need to believe on who Jesus Christ is for us to receive that promise of eternal life. Diba? Madalas natin kino-quote, John 3:16, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Pero ano po yung nangyayari ngayon? Diba? Madalas natin sinasabi, John 3:16, diba? Pwede natin sabihin, For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever accepted Him, diba, will not perish but have everlasting life. You cannot accept what you do not believe. And you, if you accept what you do not believe, then you do not believe what you have accepted. Tama? So, ibig sabihin, kailangan mong maniwala sa mensahe ng gospel, at kapag naniwala ka doon, then we are already saved. And the next step that we must do is for us to be baptized. So this is just the realization ng ginagawa ko ito. The church siguro, the BNE, admittedly, kasi it takes us 2 years bago magbaptism muli, because we make baptism as a ceremony, as something that should be special, kaya po it takes time. Pero the Bible is telling, those who believe, suddenly, immediately, they should be baptized. So sa mga hindi pa po nagpabautismo pero gusto na lang magpabautismo, pero yung church is wala pang program for the baptism, is the responsibility of the church. Tama po ba? God knows the heart of each and every one of us. God knows the heart of the people who say that they want to follow Jesus, they believe in the Lord Jesus Christ, and they want to be baptized. But we as a church, we must do and keep on teaching about baptism. So our prayer for today, may your heart be opened, may your mind be opened, that the baptism that we need to do is the first sign of obedience to our Lord Jesus Christ. Amen po ba? Amen.